So, happy Lord's Day po muli sa bawat isa sa atin na narito. At magkapatuloy po tayo sa ating series sa Belgian Confession of Faith. At tayo po ay nasa Belgian Confession of Faith, Article 12. So, hinati ko po ito sa tatlong bahagi. At nung una ay tinalakay po natin yung creation of all things. At ating pong napagtanto o napag-aralan na ang lahat ay nilikha ng Diyos mula sa wala at ito ay nilikha niya at pagkatapos niyang likhain ay hindi niya ito iniwan bagkus ay kanya itong pinangalagaan po. So, and base po doon sa ating pinag-aralan ay ang lahat ng bagay ay nasa pangangalaga ng Diyos. And karugtong po nito ay mayroong sinabing ganito sa Article 12 ng Belgian Confession. Sabi po rito ay, He also created the angels good to be His messenger and to serve His elect, some whom are fallen from the excellency in which God created them into everlasting perdition, and the others have by the grace of God remained steadfast and continued in their first state. So, nung ito po ay aking pinag-aralan, sabi ko pag-iisahin ko na lang yung angels and demon. Pero dahil magiging bahagi rin po ng ating pag-aaral ay ang mga demon. Sabi nga ho na yung isang kilalang theologian, actually ang credit ho ng aking pag-aaral ngayon ay galing kay Dr. Archie Sproul na po. Sa series niya ng kanyang mga lesson. And doon po sa kanyang lesson ay kinuha ko yung magandang insight tungkol sa angels and demon. And nung pinakinggan ko po yung kanyang sermon, ay sabi ko hindi pala pwedeng pagsamahin yung dalawang topic kasi masyadong broad o hindi matatalakay yung napakahaba. Kaya po napakaganda na talakayin natin ang dalawa, yung angels po muna and then sa susunod yung demon. Ano po? Dahil hindi natin pwedeng hindi pag-aralan ito dahil ito'y bahagi talaga ng kasulatan. Sabi nga ho, imposibleng matutunan natin ang doktrina nang hindi natin pinag-aaralan ito. Kapag hindi po natin pinag-aaralan ang tungkol sa angels and demon, so may makakaligtaan tayo sa ating paniniwala o sa ating sinasampalatayanan. So dito po sabi rito, R.C. Sproul often emphasized the importance of understanding the spiritual realities that governs our lives, especially the roles of angels. According to Dr. Sproul, angels are not just ethereal, mysterious being. They are created by God by a specific purpose and act within the boundaries of God's sovereign plan. The Bible reveals that that angels plays critical roles in both heavens and earth. Today we will explore the nature of angel, how they are created, who they are, and the vital roles they serve in God's eternal purpose. So ang tatalakayin po natin ngayon ay dalawang bagay. Una ay yung nature ng mga angels and pangalawa ay yung kanilang role. Ano po? So, nature and role ng mga angels. And, yung sabi nga ni Dr. Sproul, hindi natin, sa Bible, bagamat ang pagtinignan natin ang angel ay maganda yung kanilang attributes, o may divine attributes sila, pero not specifically kung ano bang talagang itsura nila. Ano po? So, yung binasa ni Pastor kanina, meron sila. Sa atin, noon naniniwala tayo, ang angel may pakpak. Talaga may pakpak, pero pag describe siya ng Bible, hindi lang isa, dalawa, kundi marami siyang pakpak. Ang mata nila marami. So, hindi natin kundi parang halimaw yung tingin, magiging itsura nila. Ano po? Pag tinignan naman natin si Satan, mukha siyang matalas ang mata, tapos mapula, may buntot na matilos ang dulo, may hawak na pitchfork, pero next week, pag-aralan natin, iba naman yung itsura niya. Maganda naman yung itsura niya,
So, parang, kaya po, napakalaga na maintindihan natin itong bagay na ito kasi pwede tayong ma-deceive. Aha. So, sabi niya, the natures of angel, R.C. Sproul teaches that angels are created beings, not eternal or divine like God. They are part of created order, just like humanity, and they are not to be worshipped or glorified apart from God. So, yun yung naman itinuturo ng Hebrews, di po ba? Na kahit si Paul, sinasabi niya na wag natin sasambahin ang mga anghel. Hindi tayo lumuluhod sa kanila. But we must recognize them as creation of God. Kinikilala natin yung kanilang existence as creation. So, number one, nature of the angels they are created but not eternal. Angels like human were created by God. In Psalm chapter 148, verse 2 to 5, the psalmist declares, "Praise Him, all His angels, for the commanded and they were created." They are part of God's creation, not self-existent or eternal in themselves. This makes angels distinct from God, who alone is eternal. They were created at a specific point in time to fulfill God's will and purpose. So, sinasabi po dito sa atin ng Belgic Confession na ang angel is not to be treated like God. Yun yung sinasabi. Kasi nga, kahit sila ay nilikha. So, kung ang debate tungkol sa pagkakalikha sa kanila ay nilikha ba sila noong panahong nilikha ng Diyos ang sanlibutan o ahead sila ba ay nilikha bago ang sanlibutan. So that is a debate na siguro hindi pa natin maano ngayon kasi nga ang maraming mga lumabas na theory and mga views regarding sa bagay na ito. But ang pinakamalinaw na meron tayo sa Biblia, Old Testament and New Testament, they were created. Sila ay nilikha ng Diyos para tupdin ang kanyang kalooban at ang layunin ng Diyos para sa kanila. So they are spiritual beings. The angels are spiritual creature. In Psalms chapter in Hebrews chapter 1 verse 14, they do not have physical bodies by nature, yet they can take on physical form when necessary to fulfill their roles. Example nito yung nung nagpakita kay Maria ang mga anghel. While we may see angels depicted in human form in Scripture, their true nature is spiritual and beyond the limits of our physical world. So, sila yung mga spiritual beings. Ano po? Pag sinabi natin spiritual beings, wala silang physical form. Hindi natin sila makikita. But sa Bible, maraming beses na sila ay nagpakita. Ano po? So, for example, doon kay Lot, nagpakita ang angel kay Lot. Then, mas maraming account ang mga angels sa New Testament. Kasi mas maraming beses na nagpakita sa kanila ang mga anghel. Sa mga shepherds, nagpakita ang anghel sa mga shepherds, and even sa magay, no? Sa mga matataling tao. And maraming, sabi nga ni Dr. R.C. Sproul, kung titingnan natin, pag pinag-compare natin yung Old Testament at New Testament, mas maraming beses na makikita natin na ang angels talagang nag-exist sa New Testament. Matatalakay natin yan lalo na doon sa time na si Jesus ay tinukso ni Satan. No po? So, maraming beses doon. And bago hanggang sa siya ay mamatay, nandun yung pag-ministeryo ng mga anghel. Okay? So, another
divine attributes of an angels is they are intelligent and powerful. Ito yung mga isa pang katangian. They are intelligent beings. They possess wisdom that allows them to carry out God's will with precision. In 1 Peter chapter 1 verse 12, we are told that angels long to understand the mysteries of salvation. Dr. Sproul note that their understanding is vast, though not omniscient. Only God has all knowledge. Moreover, angels are mighty beings. So, yun yung isa ring katangian nila. Na sila ay in Psalms chapter 103 verse 20, describes them as mighty ones who do His bidding, who obey His word. This power enables them to carry out God's commands without hesitation or delay. So, kung titingnan po natin that these ministers of God, ito ang tawag sa kanila ay mga ministers of God. Kasi sila ay naglilingkod sa Diyos at naglilingkod din sa mga tao. So, yun yung kanilang purpose. But, kung titingnan natin ang account ng mga angel, in terms of their intelligence and their might, yung kanilang lakas, ay talagang masasabi nating iba sila sa atin as a creature. Na po? So, nung sinabi ng Diyos na kung gusto niya lang ipadala yung kanyang yung hukbo ng kanyang ama sa langit, ang ibig niya sabihin doon talagang kaya niyang gunawin ang mundo. No? Talagang yung mightiness yung pagiging lakas ng mga anghel. Although they are not omnipotent, pero iba yung kapangyarihan na taglay ng mga anghel. Meron silang kakayanan. In Revelation, makikita natin doon yung isang sinasabi na ginupo nila si Michael Archangel and yung kanyang legions, no? Yung kanyang mga hukbo ay kaya nilang pabagsakin ang hukbo ni Satanas. Ganun sila kalakas. No po? So, another is they are moral beings. As moral agents, angels were created with free will. Dr. Sproul highlights that angels, like humans, were created with the capacity to choose to obey or rebel. The fall of Lucifer and the rebellion of the third of the angels in Revelation chapter 12 verse 7 to 9 shows us that angels have a moral responsibility. Those who remain faithful to God serve Him without fail, while those who failed became demons. This choice underscored the moral aspect of their nature. So, yung meron din silang moral. Ibig sabihin, kagaya natin, meron tayong moral. May kakayanan, yung nilikha ng Diyos ang mga anghel, sila ay may kapasidad na sundin ang Diyos. At gayon din naman ay itakwil ang Diyos. Kung nakita natin, so si Satan, she is the very example of rebellious angel na lumaban sa Diyos. At nakita natin na hanggang ngayon, yun pa rin yung kanyang ginagawa, ang labanan ang Diyos. So actually the name Satan means the enemies of God. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Satan. So, pumunta naman tayo po doon sa the roles of the angels. So, gaya na sinabi ko, ang angels ay mga ministers and the same time ay messenger of our God. So, speaking of the angels as servants of God, carrying out the special roles in His sovereign plan. These roles are not arbitrary but are tied to God's ultimate purposes. Let's consider the roles angels plays. So number one is being a messenger of God. Angels are God's messenger, bringing His revelation to mankind.
In Scripture, angels deliver crucial messages. The most popular example is the angel Gabriel announcing the birth of Jesus to Mary in Luke chapter 1 verse 26 to 28. The angels are also not independent agents, but they are sent with a purpose to reveal God's will, whether it is guide, warn, or proclaim good news. So, yun yung sinasabi ni doctors. So, pag sila ay may-message, sila ay sinasend din ng Diyos. Kung nakita niyo po, ilang beses natin nakita na ang Diyos ay nagpapadala ng anghel. So, in account of Matthew, account of Luke, no? So, in nung temptation of Jesus, nandun sila, no? So, kumikilos sila, active sila sa mga bahaging yun ng, and even nung mabuhay ang ating Panginoong, muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, sila ay active din doon. So, but when we talk of being messenger of God, so ang pinaka-popular ay yung pagkabago kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo, and kapag nagbibigay ang Diyos ng warning sa isang tao, sa isang grupo, then ang Diyos ay nagpapadala ng mga anghel, no? And for example, kagaya nung sa mga shepherd doon nung mga anak ang ating Panginoon, no? So nandun sila. So another roles of angels is being protector of God's people. So it reminds us that angels have a protective role in God's plan. Psalm chapter 91 verse 11 declares, "For he will command his angels concerning to you to guard you in all your ways." This protective function is not merely symbolic; it is part of the way God cares for His people. Angels protect, guide, and intervene on behalf of God's children. As an example of this is seen in Acts chapter 12, verse 6 to 11, where an angel delivers Peter from prison, showing that God's protection is real and active. So, nung nakita natin yung sa biglang lumindol, then nabuksan ng mga pinto ng kulungan, mga pinto ng kulungan, and then nakalabas si na Peter ng walang kahirap-hirap. So, nakakamangha dahil bagamat hindi natin nakikita ang mga anghel, sila ay totoo. Pero ang sinasabi naman ng Bible, although nandun yung existence nila, hindi man tayo kailangan mabahala sa kanila. Sila ay ginagamit lang ng Panginoon para ganun din, maglingkod din sa atin, sa mga pinili o sa mga anak o sa mga hirang ng ating Panginoon. So, another roles of the angels is to be ministers to Christ and believers. Angels are also ministers, serving both God and His people. In Matthew chapter 4, verse 11, after the temptation of Jesus, the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him. This shows that angels provide spiritual strength and aid. Dr. Sproul notes that the angels do not minister to Christ in the same way they do minister to believers, but they serve Christ during His earthly ministry, providing comfort and encouragement. So, alam ko si Paul, may sinabi siya na ang mga anghel ay nakakasalamuha natin, nga lang, hindi mo alam na nakakasalamuha mo siya. Yun yung sabi ni, yung iba nga parang, ang sabi ni Paul ay tinulungan na ng mga anghel. So, this means that talaga yung mga anghel is active in helping God's elect. Kung ang sinasabi nga lang na iba yung paglilingkod nila sa ating Panginoong Hesus, kasi talagang yun ang kanilang purpose, paglingkuran ang
ating Panginoon. Yun talaga yung kanilang, yun yung pagkakalikha sa kanila. Yun ang dahilan kung bakit sila nilikha maglingkod sa Diyos. Kagaya natin, ganun din, nilikha tayo para maglingkod din sa Diyos. So, ganun. Ano po? So, at ang paglilingkod nila, ayan ay, yun dahil yun ang layunin talaga sa kanila ng Diyos para sa ating Panginoon at ganun din sa ating mga mananampalataya. Another is, they are warrior in spiritual warfare. So ito medyo tayo, kasi angels engage in spiritual warfare as part of God's ongoing battle against the forces of evil. Para Star Wars lang. Sproul highlights that angels are not mere passive observers, they actively participate in the cosmic conflict between good and evil. In Revelation chapter 12, verse 7 to 9, we witness Michael and his angels fighting against Satan and his forces. These battles continues even today as angels work behind the scene to maintain God's rule over the world. So, mas magandang pag-usapan to next week. Kasi doon matatalakay natin next week kung ano ba yung ginagawa ni Satan, at the same time, ano yung ginagawa ng mga angel. So, kaya mas magandang sa susunod na linggo natin kasi meron talagang spiritual warfare na nagaganap. Although hindi natin nakikita, pero ang totoo, Satan is also active. Active siya sa ngayon. Kahit noon at hanggang ngayon ay active siya. Pero paano tayong mga mananampalataya ay nakakapagpatuloy. And talagang natuwa ako na nung marinig ko yung preaching ni Dr. Sproul dito, tungkol dito. Parang matutuwa ka na ang Diyos talaga, all the time, kumikilos siya sa buhay mo. So, yun yung naman nakita ko doon sa kanyang preaching regarding yung demonology ang tawag ni Dr. Sproul doon. So, and also, the angels are worshipers of God. So, this is one of the, yun yung isa sa yun yung kanilang purpose talaga, to worship our God. One of the most profound roles of angels is their worship of God. In Hebrews chapter 1, verse 6, it is written, let all God's angels worship Him. Angels were created for the glory of God, and they continuously worship Him in His holiness and majesty. The worship of angels is not a mere act of reverence, it is the foundational work they do, ascribing glory and honor to God for His greatness. So, kaya pag binabasa natin yung Bible, laging ang makita nyo ho dyan, pag in terms, narinig natin yung word na angels, is worshiper. Nakikita natin, nagagalak ang kalangitan, yung marinig natin tungkol sa mga angels, na ang masaya ang kalangitan, kasi andun nga talaga na ang trabaho talaga nila, ang pagkaka-create sa kanila o yung purpose nila is to worship our God. And they are also the herald of future events. Pag sinabi nating heralds of future events, so sila yung nag-a-announce sa mga mangyayari sa mangyayari sa mga susunod. Finally, angels had the role of being heralds of future events. In the book of Revelation, angels proclaim God's judgment and the coming of His kingdom. This proclamation reminds us that God's sovereign plan is unfolding in history. The angels are part of declaring the plan to the world. In Revelation chapter 7, verse 1 to 17, angels announce the salvation and protection of God's people during the final judgment. So, nakita ko natin, ang pagdating ito yung ang Revelation, nakakatakot siyang, minsan pagka binasa mo, parang nakakatakot. Pero,
Pag tiningnan mo naman kung paano kumikilos ang Diyos doon at ang kanyang mga anghel, yung comfort mo nandoon. Na makikita mo na ang Diyos, bagamat sa ganung sitwasyon, maaasahan mo talaga yung comfort. Yung what is your only comfort in life and in death talaga is God, our Lord. No? Nandun talaga yung pagkilos niya. So, angels in our lives today. So, tingnan naman natin, ano ba ang trabaho ng mga anghel sa ating panahon? So, Sproul reminded that Christian, the roles of angel is not just ancient events. They have relevance for us today. Understanding the ministry of angel helps us more fully in God's care and sovereignty. Here are a few ways the role of angels impact our lives. Number one is to encourage and comfort the believers. The reality of angels reminds us that God is actively involved in our lives. We are not alone in our struggles or trials. The knowledge that angels is ministering to us, guarding us, and serving us is on our behalf should encourage us in our faith. So, sinasabi naman ni Dr. Sproul na yung na pag nalaman natin ito yung trabaho nila ng mga anghel sa buhay natin. Ito magbibigay lalo sa atin ng kapanatagan dahil alam natin na bagamat hindi tayo masyadong curious sa mga angel, ang mga anghel ay inilikha talaga ng Diyos para alagaan, mga laga at magbigay sa atin ng kapanatagan palagi. So, hindi natin sila nararamdaman, hindi natin sila nakikita, pero yun yung pagkakalikha nila na tulungan ng mga mananampalataya na magpatuloy at pangalagaan sa kabila ng maraming pagsubok na dinaranas natin sa ating pananampalataya. Also, Dr. Sproul emphasized the need for spiritual awareness. While angels are active in our lives, we may not always be aware of their presence. However, we are called to live an awareness of the spiritual realm and to recognize that angels are ministering on our behalf as part of God's ongoing work in the world. So, sinasabi ni Dr. Sproul na hindi naman tayo bagamat hindi tayo dapat maging masyadong aware sa mga angel, pero sinasabi niya na ang katotohanan patungkol sa kanila ay nandyan. Hindi naman natin pwedeng parang sabihin na, ano lang naman yung mga... Actually, hindi mo talaga siya masyadong usapin sa Bible kasi pagdating sa Bible, pinag-uusapan talaga natin ay ang Panginoon, ang ating Panginoon Diyos. But the reality that they are existence there, kailangan natin maging aware din pagdating sa bagay na yan. Ano po? So, and another is worship and reverence. Just as the angel worship God, we too are called to worship Him. Understanding the roles of angel in worship should inspire us to give our life fully to God in praise and reverence. Our worship is not just for our benefit, but it is a reflection of heavenly worship that surrounds God's throne. So, pinakikita nito sa atin na kung ang mga angel, nilikha sila para sa kaluwalhatian ng Diyos, gayon din naman tayong mga tao, ay ganun din ang layunin ng Diyos. Nilikha niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. At ang dapat natin gawin ay magbigay galang at sambahin natin ng buong katotohanan ng ating Panginoon. So, in conclusion, we must remember that angels are not mere servants for our convenience. They are God's servants, fulfilling vital roles in His sovereign plan. While angels are powerful and significant, they exist solely to glorify God and carry out His will. They are part of God's vast cosmic order, and their presence should remind us of God's infinite wisdom, power, and
care. Let us live with a sense of awe and gratitude for the angels who serve us and for God who they serve. May we also be inspired to worship God more fully, knowing that the angels in heaven are already doing so, praising His name eternally. So sa hapon pong ito, pinakita sa atin ng Belgic Confession na hindi lang tayo yung mga beings na nilikha ng Diyos. Mayroon ding nilikha ng mga heavenly being na gayon din ang layunin, ang sambahin at luwalhatiin ang Diyos na buhay. So, nagpapakita rin ito sa atin na ang Diyos, binigyan niya rin tayo ng mga tutulong sa atin. Ano po? Sabi nga rito, nagmi-ministeryo sa atin. Pag sinabi nagmi-ministeryo, tumutulong sila sa atin. Bagamat hindi natin masyadong nararamdaman, hindi natin nakikita. Pero itong mga angels ng Diyos, sinasabi ng Biblia, ay patuloy na nakakatuwang natin na para matupad natin ang layunin at ang kalooban ng Diyos para sa atin. So, napakaganda po na ating maunawaan ang mga bagay na ito. Bagamat sila, hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero ang katotohanan na nandyan sila ay tunay sapagkat ang Biblia mismo ang nagpapatotoo nito sa atin. Sa susunod na linggo po, tatalakayin naman natin ang mga fallen angels kung saan ano yung ginagawa nila at paano sila kumikilos sa buhay ng mga Kristiyano at paano naman kumikilos ang Diyos sa kabila ng mga ginagawa nilang ito sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat dahil patuloy na kayo'y nagpapakita sa amin ng katotohanan tungkol sa iyong mga nilikha. Sadyang Panginoon, mahirap isipin dahil hindi nakikita ng aming mga mata, subalit sinasabi ng iyong mga salita. Kaya po, salamat dahil ito'y patunay lamang na tunay ang iyong pagmamahal sa amin sapagkat lumikha ka ng mga nilalang kung saan nakakatuwang namin upang mapagtagumpayan namin ang buhay pananampalataya namin. Tunay o Diyos na ikaw ay dakila at makapangyarihan. Katulad ng mga anghel, Panginoon, naway tunay din na makapagbigay kami ng totoong pagsamba at pagluwalhati sa iyong pangalan. Sinasamba ka namin at pinupupurihan sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.